Good day guys. Ito nga pala yung assemble natin ng fuel injection pump. So lagyan muna natin ng langis yan ng housing at saka grasa para malambot yung pagpasok ng barrel natin. So yan, ilagay na natin yung barrel. Tutok natin sa parang pin lock niya, yung pinaka lock niya doon sa butas. Yan, kailangan nakatutok yan para mapasok natin yung pinaka lock pin niya para hindi umikot yung barrel natin pag tumakbo yung generator natin. Yan. Tapos sabay pasok na. Malambot lang yan. Kailangan kamay lang din yan. Yan. Yan yung napasok na natin. So ilagay na natin yung pinaka-pin niya dyan sa butas para hindi gagalaw yung barrel natin. Lagyan nga pala natin ng yung molikot. Ayan, nakatutok na. Tapos, ang sunod natin gawin yung delivery valve. Kailangan naka-point din doon sa may pin din siya sa taas. Dapat doon yung nakatutok sa butas. Ayan, bago nga pala yung niya natin. Pinalitan natin ng seal ring at saka backup ring. Dalawa lang yan. Saka yung barrel. Yan. Pasok na. So, pagkatapos niyan, lagyan natin yung bolt at higpitan. Yung higpit niyan kailangan naka-torque wrench. Nasa 115 Newton meter yung higpit. Yan yung pinakalak niya, higpitan din natin. Pinakalak ng barrel natin. Tapos ibalik na rin natin yung housing at saka ilagay yung pagkatapos ilagay na natin yung control rack. Lagyan natin ng grease para malambot lang pagpasok doon sa pump body niya. Yan, lagyan natin ng grease. Tapos pati na rin yung control sleeve, lagyan din natin ng grease. At ito pala, kailangan naka-zero yung setting natin dyan sa control sleeve at saka control rack. Yan yung tinuturo ko. Kailangan naka-0-0 yan. Pag ikot, kailangan 0-0 siya sa gear niya. Yan, tingnan nyo. Mag-isa lang kasi ako nag-video niyan, kaya
hindi ko masyado ma-demo ng maayos. Yan, kailangan naka-0-0 yan. Yan, pasok na natin yung control rack. Yan, makikita sa loob. Diyan din natin tutok yung control sleeve. Yan, sunod natin is yung control sleeve. Kailangan naka-0-0 yung gear niya doon sa control rack. Yan, 0-0 na yan. Kailangan naka-0 mm yan para yung pagpatakbo natin ng generator hindi abnormal yung temperatures natin. Sunod is yung spring seat natin. Spring, yung running hours natin yan is mga 16,000. Palitan na yung spring. Sunod is yung plunger natin. Diyan hindi ko pa nalinisan yan, pero nilinisan ko na yan after ng video. Ayan, kailangan yung naka-C mark na marking dyan sa flanger natin is naka-opposite siya sa control rack natin. Kailangan doon siya nakaharap sa kabila sa control rack natin. Hindi siya nakaharap sa control rack. Opposite. Yan, lagay natin. Kailangan smooth lang siya pagpasok doon sa barrel yung plunger. Grease lang pala yung nilagay ko dyan. Yan. Saka kailangan yung flanger natin papasok din doon sa control sleeve natin. Yung plate, lagay din natin. Tapos yung sunod niyan is yung tappet na natin. Tappet assembly. Lagyan natin ng langis or grasa. Yan na yung pinaka-guide ng tappet assembly natin. Diyan na yan papasok. Tapos niyan is dali natin doon sa lead machine natin para ma-press yung tappet assembly at malagay na natin yung pin
pin lock niya. Yan. Push lang natin yan. Pag na-push natin pababa yan, ibig sabihin pumasok na yung plunger natin sa barrel. Yan. Nilagay na natin yung pinaka-pin niya. Yun, makikita dyan sa butas. Pag nakatutok na yan, pwede na yan ilagay yung pin para hindi na babalik yung tappet assembly. Yan na, nalagay na natin. So, pwede na natin kunin yung holder ng pin. Yan, okay na yan. So, pwede na natin kunin sa tapos ilagay natin yung deflector. Bali, mamaya babaklasin ko pa yan dahil linisan ko. Dahil for demo lang yung videos ko na yan.